I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo guys, sa mga Marcos Lily supporters Filipino and OFW. Mayroon akong upload videos, updates mga kababayan. Magre-react ako dito kasi talaga 101 disagree ako dito sa post ng Abanti News Online. Kahit tayo siguro witness tayo kung gaano kagaling mamuno si Pangulong Marcos Jr. Taliwas doon sa mga para kompleto detalyado guys. Basahin ko po sa inyo, okay? Dito ng Abanti TNT, kalahati ng mga Pinoy dismayado sa gabinete ni PBBM. Talaga naman, grabe. Matindi dito mga bes. April 1, April 2, 2026. Sabi dito kalahati ng mga Pilipino ang hindi umano'y kontento sa kabuuang performance ng mga membro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa pahayag 2026 first quarter 1 2026 survey ng Publicus Asia. Alam na this. Naitala sa 50% disapproval rating ng mga gabinete member ni Marcos. Ang naturang datos ay halos walang pagbabago. Ito mula sa 51% noong ika-4 na quarter ng 2025. Samantalang nangibabaw naman ang mga senador mula sa posisyon sa listahan ng mga pinakamataas na favorable ratings. Wow! Natatawa talaga ako. Nanguna si Bang Makino na may 15% not favorable rating na sinunda ni Kiko Pangilinan. Pag-resign to virus nakapwa 50%. Sa kabilang banda, nanguna naman si Jinggoy Estrada na may 58%. Biro nyo yun. Saan? Sabi din sa kabilang banda, nanguna naman si Jinggoy Estrada na may 58 net unfavorable ratings. Kung saan 36 ang naglarawan sa kanyang bilang very unfavorable. Karapat dapat ba mga kababayan? Siyempre may issue, di ba? Kasunod ni Camille Villar ng 56%, 36% unfavorable. Habang si Ronald De La Rosa ay may 54% and 39% very unfavorable. Ay nako, nakapagtala rin si Mark Villar ng 50% net unfavorable rating. Kabilang 36 na very unfavorable. Unfavorable, bulol pa more. Isinagawa ang pinakahuling survey mula noong 21 Marso hanggang 24 na may kabuang 1,509 respondents sa buong bansa. So yun mga kababayan, anong kapalagay nyo? O ayan kalahati ng mga Pilipino ang hindi umano'y kontento sa buong performance ng mga gobyerno na gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wow, galing no? Abanti sa lahat ng mga Pinoy dismayado sa gabinete ni PBBM survey. Oh my goodness. Ang galing nila mag-survey di ba? Ang akala mo napaka-perfect yung mga nakaraang administrasyon. Grabe, intindi. Dismayado. Di ba? Kung ikumpara mo naman sa Duterte administration, my goodness kayo. Baliktad naman ang mga utak nyo. Hindi nyo ba nakikita yung mga ginagawa ng Pangulong Marcos Jr.? Diba? Mag-research kasi kayo. Hindi yung nagja-jump kayo sa gitna. Naniniwala kayo sa chismis ng galing Quiapo. Diba? Si PBBM pa. Ang datingan parang pabaya, ganun. Kumusta naman kaya yung mga gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? May nagawa sila ba? Nagsisipag sila? Saan banda? Jesus. Ang mga sekretary ni Pangulong Marcos Jr. nagtatrabaho ng mabuti yan. Hindi pa tulog-tulog sa pansitan at hindi natutulog sa kulambo yung pangulo. Kayo naman. Di ba? Sos, itong nagsurvey na ito for sure anti-Marcos to, dismayado. Saan banda? Aber? Nakikita nyo ang Marcos administration pero yung mga nakarang admin hindi yung nakita. Yung mga nangyayari. Kaya nga nakulong ang dating Pangulo di ba? Dahil sa kapabayaan niya. Hindi siya marunong mamuno actually. Kay PBBM, Sige nga.
ang kanyang war on drugs. Marami bang nakitil sa na EJK ba? Marami? Wala. Kung mayroon lang, bilang lang sa kamay. Siguro yung mga nanlaban yun. Kay yung kay dating Pangulong Digong, ano nangyari sa kanya? Nasaan ba siya ngayon? 'Di ba? Kung makapag-survey kayo, kala nyo napaka-perfecto yung tao. Alalahanin naman natin, guys. Wala naman perfectong tao sa mundong ito. Pero 'di ba? Ano nga ba ang nagawa ng Marcos administration? Kayo na mismo ang mag-research, mga anti-Marcos, para mismo mukha nyo ang makakita nun. Hindi daw kalahati daw ng majority. Hindi nanawala kumbaga hindi kontento sa mga membro. Bakit yung mga membro nung nakaraan? Anong nagawa nila? At tingnan nyo naman yung mga gabinete ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Agriculture. Di ba? Tingnan nyo naman ang DAR. Kung paano nila tinutukan ng mga magsasaka. Bulag ba kayo? Ganun ba yun? Sus, Mariosep. Kung mayroong issue sa Marcos administration, yun po ay minana niya sa nakaraan. Ganun lang kasimple po yun. Sinalo niya lahat. Ang problema, pati yung mga unfinished project ni Digong, hanggang pusti lang. Sino nagtuloy? Si PBBM. Diba? Hindi kayo kontento kasi itong mga hindi kontento talaga sa mga ibang gabinete, sa mga gabinete ni Pangulong Marcos Jr. ayon sa mga performance na sinasabi, survey ng publiko Asia. Aba, talaga naman. Isa-isahin nyo yung mga sekretary kung ano pinagawa nila araw-araw. Baka naman yung mga sekretary, kumbaga yung mga gabinete ng mga karaan. Nakikita nyo ang Marcos administration, pero yung mga nakaraan di yung nakikita. Yung mga past admin, kung ano nagawa nila sa bansa. O masinso ba? Gumanda ba ang ekonomiya ng bansa? Ang alam ko wala 'Di ba? Malaki nga ang utang ng bansa dahil kagagawa ni Digong. Biro mo ba naman mag-iwan ka ng 7 trillion kay Pangulong Marcos Jr. At least itong pangulo na ito sa kasalukuyan nagbabayad ng utang ng Pilipinas ay yung nakaraan. Wala. Kung makapag-survey kayo, kala mo naman perfect naman yung pagkataon nyo. Alam nyo mga kababayan, pagdating sa publikos, wala kasi akong tiwala. Kasi yan yun na yun. Ganun talaga. Hindi na kailangan siguro yung survey. Bakit? Mismo taong bayan na nga ang nakakita sa mga magagandang ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Itatak nyo sa pag-iisip nyo yun, sa utak nyo. Ika nga, napakagaling kaya ang pamumuno nito, sa totoo lang. Diba? Katulad nyo, crisis sa mga krudo, sa mga langis. Anong ginawa niya? To the rescue. Gumawa na ng paraan kasi nga mabigat sa bulsa. Ang mahal kaya. Siguro nakita nyo yung mga video natin. Inunang tinulungan ng mga tricycle driver. Sunod-sunod na. Yung mga bus. Kayo naman, kung makapagsalita kayo, di ba? May nagawa kayo sa bayan. At least si PBBM, marami nagawa. Patay mali lang itong mga anti-Marcos patay mali lang talaga sila. Wala silang alam. Kasi hindi naman talaga nila aalamin. Ang lagi nilang binabalandra sa social media, yung sinusuportahan nilang poom, na wala naman ambag sa bayan. Ngayon, nasa hot issue. Sa kayo makikita nun. Ako nag-react lang ako dito kasi disagree ako Yung mga sekretary ni Pangulong Marcos Jr. ang sisipag kaya. Di ba? Hindi sila nakaupo. Kasi masipag din ang Pangulo. Kitang-kita naman natin yan. Wow, antindi naman ito mga to kung makapagsalita, wagas. Paka-perfect. Yung war on drugs sa Pangulong Marcos Jr. Ang ganda nga Di ba? Yung nakaraan, wala. Tingin ko doon, sa akin opinion lang, brutal. Hindi marunong mamuno. Para sa akin sorry to say, pero opinion ko yan Kung talagang magaling ka mamuno, ika nga, kung magaling kang pinuno ng bansa, hindi ka na dapat ngayon makulong. Sa ibang bansa pa, nangyari. Di kayo naloka. Tapos ang sisi, sa kasalukuyang administration. Di ba? Saan kayo makikita niyan? So yun mga kababayan, ako nag-react lang. Disagree ako dito sa mga itong mga
performance na ito na wala namang kakwenta-kwenta. Hindi naman nakikita sa performance yan eh. Nakikita yun sa kawang gawa. O, di ba? Kung paano ang leadership na ginagampanan mo bilang Pangulo ng Pilipinas. Si Pangulong Marcos Jr., wala akong masabi. Ay, mga anti-Marcos lang ang mga siraulo. Di ba? Mga anti-Marcos lang. Wala nang magawa sa buhay, kundi panira. Kahit tama, ginawang mali. Mali, ginawang tama. Patay, mali nga sila. Dead ma. Sa magandang nangyayari sa Marcos admin. One of the best president sa history ng Pilipinas, si PBBM, except lang yung ama. Di ba? Kaya yun, mga kababayan. Basta, lagi nyo tandaan, ang publikos, alam nyo na yan. So, yun mga beswa, follow me and likes. Don't forget to like. Don't forget to hit the button bell para laging updates, okay? Bye, babus. God bless Philippines. Thank you, guys. There's more.